Magandang araw mga bata! Ngayon naman, ating tatalakayin kung ano nga ba ang pandiwa. Alam niyo ba kung ano ang pandiwa? Kung hindi, ating alamin kung ano nga ba ang pandiwa. Pandiwa. Ito ay salitang nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao, bagay, o hayop. Binubuo ito ng salitang ugat at panlapi. Halimbawa na lang dito ay ang salitang umiyak. Ang salitang umiyak at ang panlapi nito ay at ang salitang ugat ay iyak. At kung pinagsama natin ang salitang ugat at panlapi, makakabuo tayo ng salitang umiyak. May tatlong aspekto ng pandiwa. Una, ang naganap na. Halimbawa nito ay tumakbo. Pangalawa ay nagaganap. Ang halimbawa naman nito ay tumatakbo. At pangatlo ay magaganap pa lamang. At ang halimbawa naman nito ay tatakbo. At narito pa ang iba't ibang halimbawa ng pandiwa. Tatalakayin din natin ang ilan sa mga bahagi ng pananalita, ang pang-uri o adjective sa salitang Ingles. Meron na ba kayong ideya patungkol sa salitang pang-uri? Kung ganon, ating papalawakin ang inyong kaalaman. Pag sinabi natin pang-uri, ito ay nagbibigay larawan o turing sa pangalan o panghalip. Ito ay nagbibigay uri o katangian ng tao, hayop, pook o pangyayari. Narito ang ilan sa mga pangungusap na ginagamit ang salitang pang-uri. Una, matamis ang cake na ginawa ni Aling Milna. Pangalawa, mayaman sa likas na yaman ang bansang Pilipinas. Pangatlo, maganda at mabango ang damit na suot ngayon ni Ana. Ito ang ilan sa mga pangungusap na ginagamit ang mga salitang pang-uri. Ngayon, kayo naman ang magbibigay ng mga salita at gamitin ito sa pangungusap. Magaling! Bigyan ninyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Salamat, Binibining Jaylene. Ngayon naman ay ituturo ko sa inyo ang pinagkaiba ng mga salitang pinto at pintuan at hagdan at hagdanan. Ang pinto o door sa Ingles ay isang konkretong bagay sa bahay o gusali na binubuksan at sinasara. Halimbawa, pakisara na lang ang pinto ha kapag lalabas ka. Samantalang ang pintuan naman o doorway o entrance ay ang mismong kinalalagyan ng pintuan o espasyong dinaraanan. Halimbawa, labas-pasok si mama sa pintuan. Sunod naman ay ang pinagkaiba ng hagdan at hagdanan. Ang hagdan o stairs sa Ingles ay ang baitang na inaakyatan at binababaan. Halimbawa, ang taas naman ng hagdan na inakyat namin, nakapapagod. Samantalang ang hagdanan naman ay ang mismong kinalalagyan ng hagdan. Halimbawa, gumulong ang babae sa hagdanan. Ngayon naman ay tatalakayin ni Binibining Shira ang tamang paggamit ng raw at daw. Maraming salamat, Binibining Chanel. Sa puntong ito, alamin naman natin ang wastong gamit ng raw at daw. Ang salitang raw ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig na a, e, I, O, U at malapatinig na W at Y. Halimbawa, pumunta ka raw sa opisina. Ano ang sinusundang salita? Ka na nagtatapos sa titik na a na isang patinig. Kung kaya't raw ang ginamit sa pangungusap. Pangalawang halimbawa, nag-aaway raw ang mga bata. Ang salitang nag-aaway ay nagtatapos sa titik na Y
o malapatinig na Y, kung kaya't ang ginamit sa pangungusap ay raw. Samantala, ang daw naman ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig o konsonant. Gayon din kung ang salita ay nagtatapos sa ra, re, ri, ro, ru, raw at ray. Halimbawa, sa ilog daw maliligo si Chanel. Ano ang sinusundang salita? Ilog. At ang ilog ay nagtatapos sa titik G na isang katinig. Pangalawang halimbawa, maaari daw. Daw ang ginamit sa pangungusap sapagkat may panuntunan tayo na kapag ang salita ay nagtatapos sa ra, re, ri, ro, ru, daw ang ating gagamitin. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagkakaiba ng nang at nang na tatalakayin ni Ginoong James. Maraming salamat Binibining Shira Jane. Maniwala man kayo o hindi, may pagkakaiba ang nang at nang. Ang nang na NG ay ginagamit kapag ang susunod na salita ay pangalan. Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Halimbawa, pumunta ng paaralan ang mga guro. Ang paaralan ay ngalan ng pook. Narito pa ang ibang halimbawa. Samantala, ginagamit naman ang nang na NANG kapag ang salita ay inuulit. Halimbawa, iyak ng iyak ang bata. Narito pa ang ilang halimbawa. Ginagamit rin ito upang ilarawan kung paano naganap ang isang kilos. Halimbawa, tumakbo ng mabilis si Pedro. Nang mabilis. Narito pa ang ibang halimbawa. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Naway may natutunan kayo. At palaging tandaan, lamang ang may alam. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, atin namang tatalakayin kung ano ang pangalan. Narinig mo na ba ang salitang pangalan? Kung hindi pa, halina't at atin itong talakayin. Ang pangalan o sa Ingles ay noun ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ang pangalan o noun ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ang mga halimbawa ng pangalan ay ang mga sumusunod. Sa tao, maaaring ito ay ang iyong kapatid, ang iyong guro, ang mga nurse, at iba pa. Sa hayop naman, maaaring ito ay ang iyong alagang aso at ang iyong alagang pusa. Naintindihan ba?